Ayan guys, ito na yung ating pwedeng na-install na tie rod up to 38. So yan, binapakpil na natin. So pag natapos buhusan yung beam doon sa dulo hanggang sa last, sa end, mag-dire-diretso na tayo sa pag-install ng tie rod. Tayo dito yung pagdugtong nito. Tapos mag-install tayo ng rod. So ito mga natapos lang na-installan ng rod ay binabakpil na natin agad sa existing level. So pag nabakpil na natin ito, susunod na yung another contractor para magkaroon ng paving, maglagay ng mga pavement rock, yung yung pabi ang tawag nila. Lalagay na yung instead na concrete slab, install na muna nila ng asphalt and then lalagyan ng pabi. So meantime, ito binabakpil na natin yung mga natapos na natin na tie rod hanggang tie rod number 48 yung natapos na natin. So 47 to 1 naka-pending pa dahil hindi pa natatapos buhusan yung beam. So pag natapos ng buhusan lahat yung beam na yun, buhukay na uli natin from 47 to 1. 47 to 1 yung guys yung natin na. So pag natapos na yun, yung tie rod siguro magpe-farewell na kami. So kung merong susunod na project, siguro ililipat kami. Kung wala naman na susunod na project, ay baka umuwi muna tayo ng Pilipinas at mag-iintay na lang tayo ng panibagong project kung meron makakuha. So meantime, hindi pa natin alam kung meron tayong lilipatan. So yan, hanggang June 30 pa naman yung aming extension of contract dito sa Binil project. So malalaman natin sa June 30 kung ano magiging status ng aming kalagayan dito, kung meron bang lilipatan na bagong project. Wala naman, so proceed muna tayo sa Pilipinas guys. Ito na yung area, yung isang natapos na to. Ayan, so dire-diretso lang pagkatambak natin guys. Ito yung ating subcontractor sa excavation and backfilling. Dalawang contractor ko, LGTP at saka Amel. Sila yung ating subcontractor dito. Ang guys, dali-dali lang yung pag-backfilling natin. So pagka-backfill, water compaction natin yan. Iwa-water compaction natin to guys. So yan, meantime guys, hanggang dito lang yung vlog natin. Sana supportahin niya aking vlog kahit na simple lang.